Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1971 hanggang Kabanata 1980. Kabanata 1971. Kalahating maharlika na si Chin Tian, pupunta muna ako sa angkan ng mga Chin. Ang angkan ng mga Chin lamang ang tanging pag-asa para sa batang iyon ngayon. Matapos sabihin ito, si banal na Hari Qinghai ay nawala na sa mundong ito, at pagkatapos ay si kalahating maharlika na si Chin Tian ay nagdala rin kay Qin Jianan at iba pa mula sa angkan ng mga Qin na umalis isa-isa. Sa bilis ni banal na Hari Qinghai, maaari nilang marating ang angkan ng mga Qin sa kalahating araw. Nakita ito, si Wan Qiroxi, na hindi pa umaalis sa sandaling iyon, ay sumili ang isang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata, at agad na nagsabi, "Tara na, bumalik na tayo sa angkan ng mga Jin." Gayunpaman, matapos sabihin ito, kumunot ang noo ni Wan Qiroxi, nasaan si Yulan? Saan nagpunta ang batang babaeng iyon? Nakarinig nito, ang mga henyo ng angkan ng mga Jin ay nagkatinginan sa pagtataka, dahil si Yan Yulan ay nawala na sa sandaling ito, at walang sinuman mula sa angkan ng mga Jin ang napansin kung kailan siya nawala. Hanapin ninyo siya. Malamig na umungol si Wan Qiroxi, at pagkatapos ay agad na umalis. Mula noon, ang lahat ng mga malalakas na tao sa kalangitan sa itaas ng Yaoqi ay tuluyang umalis, iniwan lamang ang mga tao sa palasyo ng Yaoqi upang linisin ang kalat. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago ni Ye Qing kanina ay nagdulot ng pansamantalang pagkabigo sa kasalang ito. Siyempre, maisip din na ang mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng direksyon ay umaalis sa sandaling ito. Ang kanilang pag-alis ay nakalaan upang maikalat ang mga pangyayaring naganap sa Yaoqi sa lahat ng direksyon. Ang kapanganakan ng angkan ng mga Kang, ang makapangyarihang Hanay, ang kakilakilabot ng libingan ng Kang Tian, at ang kamangha-manghang mga laban ni Yehan sa Yaoqi ay magiging mga mainit na paksa. Sa huli, ang kasalang ito ay natapos sa isang kabalbalan. Gayunpaman, ang kapanganakan ng angkan ng mga Kang ay nagpaalam sa mundo na mula ngayon, magkakaroon ng isang kakilakilabot na bagyo sa lupain ng mga tao. Kuwit-kuwit, dahan-dahang lumipas ang panahon, angkan ng mga Qin, sa kawalan sa kabila ng bundok, si banal na Hari Qinghai ay nagmadali rito mula sa Yaoqi sa pinakanakakatakot na bilis, 4 o 5 oras lamang, ang bilis ng banal na hari, na lubhang nakakatakot. Ang pagdating ni banal na Hari Qinghai at ang nakakatakot na aura ay agad na nagpaalarma sa mga malalakas na tao ng angkan ng mga Qin, na isa-isa na lumitaw sa harap ng bundok. Maglakas loob na magtanong, sino ito? Sa banal na bundok ng angkan ng mga Qin, lumitaw ang mga matatanda ng angkan ng mga Qin. Ako si Liu Qinghai. Ano, si banal na Hari Qinghai ito. Nagulat ang mga mata ng mga matatanda ng angkan ng mga Qin. Alam na ng angkan ng mga Qin ang katotohanan na si banal na Hari Qinghai ay naging isang banal na hari. Agad na, ang pormasayon na sumasakop sa buong angkan ng mga Qin ay bumukas, at si Qin Ye Shengwang ay naglakad papasok dito. Hehe, matandang kaibigan, binabati kita. Sa sandaling ito, ang judge ng angkan ng mga Qin, kung saan nakatira si Qin Wudao, nakita ang paglitaw ni banal na Hari Qinghai dito. Si Qin Wudao ay nagsabi na may ngiti sa kanyang mukha, hindi kita nakita sa loob ng daan-daang taon, ngunit ikaw ay naging isang banal na hari na. Ngunit talagang ikinakainggit mo ako. Ikinakainggit mo ako. Nakita si Qin Wudao na may mahinahong mukha, si Qin Ye Shengwang ay hindi mapigil ang magsabi, kung hindi ka nakikilos pa, matandang lalaki ka, natatakot ako na ang iyong disipulo ay talagang mamamatay na. Nakarinig nito, si Qin Wudao ay biglang sumili ng isang nakakatakot na balak na pumatay, at nagsabi, Liu Qinghai, ano ang nangyayari? Ang batang iyon, malapit na ang kapahamakan. Bumantong hininga si banal na Hari Qinghai, at pagkatapos ay pinagsama niya ang mga pangyayaring naganap sa Yaoqi sa isang larawan, na ipinasok sa isipan ni Qin Wudao. Sa isang iglap, tinitignan ng binata na nahulog sa daan ng demonyo at malupit na kinuha sa larawan, ang balak na pumatay ni Qin Wudao ay naging mas malubha pa. Ano ang 12 templo ng universo, ano ang kaharian ng mga engkanto, kung ang aking disipulo ay hindi maganda ang pakiramdam, ako, Qin Wudao, gusto kong ilibing mo ako. Pagkatapos sabihin ito, si Qin Wudao ay nawala na, ganap na hindi pinapansin si banal na Hari Qinghai.
Ngayon ang balitang dinala ni banal na Hari Qinggai ay nagalit sa kanya, ngunit nakaramdam din ng napakahirap. Iyon ay Yao Qi at ang 12 bulwagan ng langit at kun. Matandang lalaki ka, ngayon mo lang nalaman na nagmamadali ka na. Nakita ang biglaang pagkawala ni Qin Wudao, ang nag-aalalang tingin sa mga mata ni Qinggai Shengwang ay hindi pa rin nawawala, malamig. Sa sandaling ito, si Qin Wudao ay lumitaw na sa mga ninuno ng mga guho ng angkan ng mga Qin, ang lugar kung saan nagsanay ang mga ninuno ni Qin Sheng. Ano? Isang tinig ng pagkagulat at galit ang umalangaw-ngaw sa mga ninuno ng mga guho sa sandaling ito, tulad ng isang kulog. Matandang lalaki, sinabi mong gusto mo siyang protektahan. Ngayon, ano ang dapat gawin natin, ang angkan ng mga Qin? Tumingin si Qin Wudao sa nagulat na Patriarka Qin Sheng, at ang balak na pumatay sa kanyang mga mata ay hindi kailanman nawala. Bakit mo pa kailangang magtanong ng ganoong hanggal na tanong ulit? Malamig na umungol si Patriarka Qin Sheng, ang kanyang mga matandang mata ay sumilay ng isang malamig na liwanag, ang kanang mga Qin, maghanda sa pakikipaglaban. Kabanata 1972. Ang kanang mga Qin, maghanda sa pakikipaglaban. Bigla, kasunod ng mga salita ni Patriarka Qin Sheng, ang buong kalangitan ng angkan ng mga Qin ay nag-ugong sa pangungusap na ito, na nagdulot ng panginginig sa mga mata ng lahat ng mga taong mula sa angkan ng mga Qin na nakarinig nito. Angkan ng mga Qin, maghanda sa pakikipaglaban, posible kayang may nangyaring kakilakilabot. Angkan ng mga Qin, maghanda sa pakikipaglaban. Ang apat na salitang ito ay umalangaw-ngaw sa angkan ng mga Qin. May walang hanggang galit sa tinig na iyon, at ang makapangyarihang pamimilit ng banal na emperador ay agad na binalot ang buong angkan ng mga Qin. Nakarinig nito, sa isang iglap, ang buong angkan ng mga Qin ay nagulat. Ang pinagmulan ng nakakatakot na pamimilit ng banal na emperador ay ang ninuno ni Qin Sage. Anong nangyari? Talagang nagkasala sa mga ninuno at nagpahanda sa buong angkan ng mga Qin sa pakikipaglaban. Ano ang nangyari? Kahit na ang mga ninuno ay nagbigay ng ganoong utos, posible kayang may krisis na darating sa ating angkan ng mga Qin. Sa ngayon ay itinuturing na isang mapayapa at maunlad na panahon. Hindi ko alam kung gaano karaming taon na ang nakalipas na hindi ako naghahanda sa digmaan. Ngayon na ang mga ninuno ay nag-uutos na maghanda sa digmaan, tiyak na may nangyaring malaki. Sa gitna ng angkan ng mga Qin, matapos mahulog ang tinig ng ninuno ng angkan ng mga Qin, nagkaroon ng nakakagulat na mainit na pag-uusap mula sa buong angkan ng mga Qin. Sa sandaling ito, maraming malalakas na tao ng angkan ng mga Qin ang nagulat sa mga salita ni Patriarka Qin Sheng, kaharian ng immortal, kalahating santo, at maging ang mga makapangyarihang banal na hari na nagmumuni-muni ay isa-isang lumitaw. Isang serye ng mga nakakatakot na figure ang sumugod sa kalangitan, lumilipad pabalik-balik sa angkan ng mga Qin, at sa wakas ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng angkan ng mga Qin. Nagbigay ang ninuno ng isang utos na sila, ang mga haligi ng angkan ng mga Qin, ay hindi na maaaring baliwalain ang mga pangyayari sa mundo. Ano ang nangyari? Kahit na ang mga ninuno ay galit na galit, si Duan Tian niya, kung saan nakatira si Wat Ian ng angkan ng mga Qin, ay kumunat ang noo habang nakaupo sa isang wheelchair na nagpahanda sa angkan ng mga Qin sa pakikipaglaban. Posible kayang may nangyari. Isang bagay ba ito ng buhay at kamatayan? Tiyak na hindi ito isang ordinaryong bagay, kung hindi, ang ninuno ay hindi magagalit ng ganoon. Sa tabi ni Qin Wat Ian, nakatayo ang kanyang asawa, ang ina ng selyadong dalaga na si Qin Wanwan. Mukhang ang maliit na lalaki ay may mataas na katayuan sa puso ni Patriarka Qin Sheng. Sa Janj, si Qinggai Shengwang ay may ngiti sa kanyang mukha, at ngayon ay nagsalita na si Patriarka Qin Sheng, kaya patuloy nating panuurin kung gaano karaming nakakatakot na kapangyarihan ang may palabas ng angkan ng mga Qin. Sa pangunahing bulwagan ng angkan ng mga Qin, sa sandaling ito, ang mga nangungunang makapangyarihang tao ng angkan ng mga Qin ay nagtipon dito isa-isa, 3 banal na hari, 5 kalahating santo, at higit sa 100 mga pinakamakapangyarihang immortal, kasama ang isa sa angkan ng mga Qin lahat ng mga matatanda. Patriarka, bakit biglang inihayag ng ninuno ang kanyang mga paghahanda sa digmaan? Sa sandaling ito, nakita ko ang isang matandang babae na ang mukha ay natatakpan ng mga bakas ng katandaan, na hindi na masasabi ang kanyang edad, na nagtatanong ng katanungang ito, at siya ay isa sa mga makapangyarihang banal na hari ng angkan ng mga Qin. Hindi ko alam kung gaano karaming taon na ang nakalipas na hindi ako pumasok sa estado ng paghahanda sa digmaan. May krisis ba na may kaugnayan sa aking pamilya Qin sa aksidenteng ito?
Sabi rin ng isa pang matandang lalaki na may maulap na mga mata, siya rin ay isa sa mga pinakamalakas na banal na hari ng pamilya Qin. Ang dalawa sa kanila ay may nakakatakot na aura na nagwawala. At ang huling makapangyarihang banal na hari ay si Qin Wudi, ang patriarka ng angkan ng mga Qin. Nakarinig nito, ang mga mata ni Emperador Qin Wo ay sumilay ng isang mahinang liwanag, at sinabi niya, anong nangyari, natatakot ako na bukod sa ninuno mismo, si banal na hari Qinggai lamang, at ang ninuno ay maghahayag ng kanyang pagdating. Ang paghahanda sa pakikipaglaban ay hindi madali. Nakarinig nito, ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa itaas ng bulwagan ay sabay-sabay na kumunat ang noo. Kuwit-kuwit, matandang lalaki, mas alam mo kaysa sa akin kung gaano kaitikot ang kapangyarihan ng 12 bulwagan ng langit at kun, at si Yao Qi ay nasa panig nila ngayon, kaya sa kapangyarihan lamang ng aking angkan ng mga Qin, natatakot akong mahirap siyang panatilihin. Kami, kailangan nating dagdagan ng lakas, upang magkaroon ng isang puwersang panindek na hindi maglakas loob na manggulo ang 12 palasyo ng Chen Kun. Sa mga ninuno ng mga guho, si Qin Wu daw ay mahinahong nagsabi, sa sandaling ito, ang buhay ni Ye Han ay nasa alanganin, at kailangan niyang kumalma. Bagaman malakas ang kapangyarihan ng angkan ng mga Qin, ito ay mas mababa pa rin sa 12 palasyo ng universo ang ilan, bukod pa rito, ang mga gustong kunin ang buhay ni Ye Han ay mayroon pa ring kaharian ng mga engkanto. Naglakas loob silang manggulo. Ako, si Sheng Qin, ay hindi isang ordinaryong tao. Ang batang iyon ay may talento, paano siya sisirain ng mga taong ito? Si Patriarka Qin Sheng ay puno ng kapangyarihan ng walang galit. Katawan ng Dharma, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, hindi pa banggitin, si Ye Han ay tinalo ang mga halimaw sa listahan ng mga hari sa langit sa isang labanan sa Yao Qi, kahit na siya ay may ganitong talento lamang, gagawin niya ang kanyang makakaya upang panatilihing buhay si Ye Han. Huwag magmadali sa ngayon, pupunta ako sa Zhenzo. Bamantong hininga si Qin Wu daw sa kanyang puso. Sa lakas lamang ng angkan ng mga Qin, may kaunting pag-asa na mailigtas si Ye Han. Sa ngayon, ang tanging maisip ni Qin Wu daw ay ang angkan ng Porma Sion. Ang mga pagkakataong manalo kay Ye Han ay magiging mas mataas para sa 12 bulwagan ng Chen Kun at Yao Qi upang iligtas si Ye Han. Angkan ng mga Zin, Brahma, sigurado ka bang mapapayag mo siya? Tanong ni Patriarka Qin Sheng. Basta't gagalawin ko siya, kung gayon sigurado ako. Bigyan mo ako ng isang araw. Matapos sabihin ito, si Qin Wu daw ay umikot at umalis sa Zushu. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin siya ulit, gaano man kahirap ang kanyang babayaran. Para sa presyo, kailangan niyang subukan. Kabanata 1973. Okay, ngayon, panahon na para palayain ang mga hayop na iyon para sa mga aktibidad. Ang mga mata ni Ninuno Qin Sheng ay nanlaki sa takot, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay nawala mula sa mga ninuno na mga guho sa isang iglap. Matandang kaibigan, salamat sa pagdating mo para ipaalam sa akin. Jansh, si Qin Wu daw ay bumaba mula sa kalangitan at lumapag sa tabi ni banal na Hari Qinggai. Sa pagitan mo at ko, bakit hindi ka magpasalamat, matandang lalaki, higit pa rito, gusto ko talaga ang batang iyon. Kung pupunta ka sa Jiuyu City sa pagkakataong ito, isama mo ako. Ang mga mata ni banal na Hari Qinggai ay sumilay ng isang nakakatakot na liwanag at sinabi. Tumango si Qin Wu daw, ang kanyang malamig na mga mata ay kumikislap din ng pagiging mahigpit, at agad niyang sinabi, gayunpaman, bago pumunta sa Jiuyu City, kailangan kong pumunta muna sa Zhenzo, kung mapapaniwala ko sila, ang kumpiyansa ay magiging mas malaki. Nakarinig nito, isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni banal na Hari Qinggai, pagkatapos ay tumango siya at sinabi, okay, hihintayin kita sa angkan ng mga Qin, tandaan, ang maliit na lalaking iyon ay may 3 araw na lang. Hindi nagsalita si Qin Wu daw, at pagkatapos ay umalis agad sa angkan ng mga Qin, at nagpunta sa angkan ng mga Zin. Sa itaas ng pangunahing bulwagan ng angkan ng mga Qin, habang naghihintay ang mga malalakas na tao ng angkan ng mga Qin, ang ninuno ni Qin Sage ay lumitaw na rito, na may nakakatakot na aura ng karangalan sa kanyang katawan. Nakita ang paglitaw ni Patriarka Qin Sheng, ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa bulwagan ay nagbigay galang isa-isa. Ang matandang lalaki sa harap niya ay ang pinakamataas na ranggo at pinakamakapangyarihang tao ng angkan ng mga Qin, kasama na ang patriarka na si Emperador Qin Wu, lahat ay nagbigay galang ng may paggalang, Patriarka. Hindi. Iwinagayway ni Patriarka Qin Sheng ang kanyang kamay, at siya ay lumitaw sa isang mataas na posisyon na parang ang lupa ay lumiit sa 1 pulgada.
Tiningnan niya ang mga malalakas na tao sa ibaba na may matalas na tingin, at sinabi, sa pagkakataong ito, ang ating angkan ng mga Qin ay naghahanda sa pakikipaglaban, para lamang sa isang tao, kung mapanatili natin siya, ang kinabukasan ng ating angkan ng mga Qin ay magiging maliwanag, hindi ko hinihingi ang inyong mga opinyon, ngunit dapat kong gawin ito. Matandang ninuno, maglakas loob na itanong sa akin kung sino at saan aatake ang angkan ng mga Qin. Tanong ng isang malakas na banal na hari. Nakarinig nito, ang tala sa mga mata ni Patriarka Qin Sheng ay mas lumalapa, at sinabi niya, kapag bumalik ang batang iyon na si Qin Wu Dao, susundan mo ako para ituro ang Jiuyu City, at sa pagkakataong ito, ang ating kalaban ay ang 12 bulwagan ng Chen Kun. O palasyo ng Yaoqi. Nakarinig sa mga salita ni Patriarka Qin Sheng, ang mga ekspresyon ng lahat ng makapangyarihang tao sa itaas ng bulwagan ng angkan ng mga Qin ay nagulat. Sa sandaling ito, sa kawalan sa labas ng Pormasayon, si Qin Wu Dao ay muling naglakad-lakad mula sa malayong kalangitan, tinitignan ang lugar na dating pinakapamilyar ngunit ngayon ay ang pinakakakaibang lugar. Si Qin Wu Dao ay bumantong hininga sa kanyang puso, at agad na nagpatuloy sa paglalakad. Ang kaliwanagan ng angkan ng mga Qin ay bumibisita, mga kaibigan ng angkan ng mga Jin, pakibukas ang pintuan ng bundok. Sa harap ng angkan ng Pormasayon, isang makapal na tinig ang nagmula sa bibig ni Qin Wu Dao na nakakuha ng atensyon ng malakas na angkan ng Pormasayon. Sa isang iglap, isang malakas na tao mula sa angkan ng mga Jin ay lumitaw sa harap ng bundok, tinitignan si Qin Wu Dao na nakatayo sa kawalan. Isang malakas na tao mula sa angkan ng mga Jin ang nagtanong sa isang malalim na tinig, ang angkan ng mga Qin ay nakamitang daw, bakit ka pumunta sa aking angkan ng mga Jin? Pumunta rito para kay Roxy. Kalmadong sumagot si Qin Wu Dao. Kung gayon, natatakot akong mapapahiya kita. Si Prinsesa Roxy ay pumunta sa Yaoqi at hindi na bumalik. Sagot ng malakas na tao ng angkan ng Pormasayon. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Qin Wu Dao. Hehe, mukhang isang pagkakataon na kayo, ang angkan ng mga Qin, ay muling lumapit sa akin matapos ninyong makamit ang Dao. Posible kayang naisip ninyo na ito. Bigla, sa likuran ni Qin Wu Dao, may mga figure sa kawalan. Naglalakad dito, at ang mga taong ito ay sina Wan Chi Roxy at mga tao mula sa angkan ng mga Jin na nagmadali pabalik mula sa Yaoqi. Nakita ito, ang mga mata ni Qin Wu Dao ay sumilay ng isang komplikadong tingin, at sinabi niya, hindi mo ba iniisip na gusto mong makipagtalo sa akin dito, di ba? Sa pagitan mo at ko, makakahanap ba tayo ng lugar para magkaroon ng magandang usapan? Nakarinig nito, si Wan Chi Roxy ay tumawa ng may pangungutya at sinabi, namamanhikan ka ba sa akin? Oo, kalmadong tumango si Qin Wu Dao at sinabi, ngayon, namamanhikan ako sa iyo. Ha, hindi ko inaasahan na ikaw, Qin Wu Dao, ay hihingi ng tulong balang araw. Sa bagay na ito, mas masahol ka kaysa sa iyong mahalagang disipulo. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa humingi ng tulong. Sabi ni Qin Wu Dao, si Wan Chi Roxy ay tumawa ng malakas. Tinitignan si Qin Wu Dao na yumuko sa harap niya sa sandaling ito, si Wan Chi Roxy ay biglang nakaramdam ng ginhawa. Nakarinig nito, ang katawan ni Qin Wu Dao ay nakaramdam ng isang alon ng hindi mapakilang pag-aalinlangan. Ang batang iyon, alam na niya ang eksena na naranasan niya sa Yaoqi, at malinaw niyang nakikita ito, na parang personal niyang binisita ang eksena. Kaya, ngayon, pwede ba tayong magkaroon ng magandang usapan? Kalmadong tanong ni Qin Wu Dao. Ha? Para sa kapakanan ni Qin Wu Dao na namamanhikan sa akin ngayon, papayagan kitang pumasok minsan. Matapos mahulog ang mabaliw na tawanan, si Wan Chi Roxy ay malamig na umungol, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay naging malamig ulit. Bumangon, at naglakad ng walang pakialam sa tabi ni Qin Wu Dao. Nakita ito, si Qin Wu Dao ay mukhang nalulungkot, ngunit para kay Yehan at sa angkan, kailangan niyang pumasok ngayon. Kabanata 1974. Tinignan ang pagsunod ni Qin Wu Dao kay Wan Chi Roxy papasok sa angkan ng Pormasayon. Ang mga tao ng angkan ng Pormasayon ay hindi masyadong nagsalita. Bagaman ang angkan ng Pormasayon ay talagang hindi gusto si Qin Wu Dao, si Wan Chi Roxy ay mayroong Patriarka Brahma sa angkan ng Pormasayon ngayon. Pagsuporta, ang dapat niyang gawin ay kahit na ang Patriarka ng angkan ay hindi makikialam. Ang grupo ay puno ng nakakaakit na aura, at ang buong grupo ay tila nababalutan ng malakas na aura. Ang hangin dito ay sariwa at ang klima ay kaaya-aya. Ito ay isang banal na lugar para sa paglilinang. Sa sandaling ito, sa isang pavilion ng angkan ng Jin, tinignan ni Qin Wu Dao ang babaeng nakatayo na nakatalikod sa kanya.
Ang hangin ay napakatahimik at walang sinuman mula sa angkan ng Zin sa paligid. Sa ilalim ng katahimikang ito, ang ekspresyon sa mga mata ni Chin Wu daw ang komplikadong hitsura ay unti-unting hamupot, at sinabi, "Ako noon ang taong nabigo sa iyo, at ako ang taong nagkamali, kaya't ako ay may utang na loob sa iyo dahil sa pagpapakawala ng kapahamakan. Kaya, paano mo ito babayaran?" Si Wan Qiruoxi ay lumingon sa takip silim, tinatitigan si Chin Wu daw gamit ang kanyang malamig na mga mata. Nakarinig nito, si Chin Wu daw ay huminga ng malalim at sinabi, "Noong nakaraan, pumunta ako rito para bayaran ang aking mga utang. Minsan mong sinabi na kung gusto mo ang aking buhay, kung gayon ay maaari mong kunin ang aking buhay ngayon, ngunit umaasa ako na gagawin mo ang isang huling bagay para sa akin." Ha 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 ha. Ang mga salita ni Chin Wu daw ay nagpatawa ng malakas kay Wan Qiruoxi, at may isang haplos ng lamig at hindi maipaliwanag na artistic conception sa tinig na iyon, at pagkatapos ay tiningnan niya si Chin Wu daw at malamig na nagtanong, "Ikaw? Sigurado ka bang naisip mo na ito ng mabuti?" "Tiyak. Okay, dahil binabayaran mo ang utang gamit ang iyong buhay, kung gayon ipinapangako ko sa iyo." Malamig na tiningnan ni Wan Qiruoxi si Chin Wu daw, "Ngayon, masasabi mo na sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko." "Gusto ko." Tumingin si Chin Wu daw kay Wan Qiruoxi at sinabi, "Hayaan mong lumapit ang angkan ng Zin at pumunta sa Jiuyo City kasama ang aking angkan ng Qin. Tungkol naman sa gagawin, dapat mong mas alam kaysa sa akin." Totoo iyon? Ikaw, Chin Wu daw, ay talagang pumunta rito para sa batang iyon?" Malamig na umungol si Wan Qiruoxi, ang intensyon ni Chin Wu daw na pumunta sa angkan, sa sandaling nakita niya si Chin Wu daw, nahulaan na niya ito sa isang lawak dumating. "Kung gayon, handa ka bang sumang-ayon?" Tumingin si Chin Wu daw kay Wan Qiruoxi, at bumantong hininga sa kanyang puso. Ang dating Dowlo, ngayon ay gustong gumawa ng deal sa ganitong paraan. "Para sa kapakanan ng iyong pagpayag na isakripisyo ang iyong buhay, handa akong mangako sa iyo, ngunit sa huli, nakasalalay ito kung ikaw, Chin Wu daw, ay may ganoong alindog. Tandaan, mula ngayon, ang iyong buhay, Chin Wu daw, ay akin, hindi ito ay pag-aari ng pangalawang tao." Malamig na tiningnan ni Wan Qiruoxi si Chin Wu daw. Agad, sumugod ito sa kalangitan, nakita ito, si Chin Wu daw ay sumunod kaagad, at nahulaan na niya kung saan gustong pumunta ni Wan Qiruoxi. Dito, ay isang sinaunang pagoda, ang pagoda ay napakataas, nakaangat sa kalangitan. Sa ilalim ng pagoda, si Chin Wu daw ay tahimik na nakatayo. Ang pagoda na ito, na pinangalan ng Brahma Pagoda, ay ang lugar kung saan naigalinang ang Patriarka Brahma ng angkan ng Zin. Bago iyon, si Wan Qiruoxi ay pumasok na sa Brahma. Hindi nagtagal, ang sinaunang pintuan ng pagoda ay dahan-dahang tumaas, at si Wan Qiruoxi, na nakasuot ng puti, ay lumabas na nito. Tiningnan niya si Chin Wu daw na tahimik na nakatayo sa harap niya, at sinabi, "Kung gayon nasa iyo na ngayon, tandaan, maging matagumpay ka man o hindi, ang iyong buhay ay magiging akin sa hinaharap." Hindi nagsalita si Chin Wu daw, at naglakad-lakad papasok sa pagoda. Pagkatapos, nakita niya, sa harap niya, isang payat na matandang lalaki na nakatayo na nakatalikod sa kanya at ang mga kamay ay nasa likuran. Kahit na alam ng matandang lalaki ang pagdating ni Chin Wu daw, at hindi nagsalita. "Patriarka Brahma, sa tingin ko sinabi na niya sa iyo. Nagtataka ako kung handa ka bang sumang-ayon." Tumingin si Chin Wu daw kay Patriarka Brahma at nagtanong, May mukha ka pa bang makipag-ayos ng deal sa aking angkan ngayon?" Sabi ni Patriarka Brahma na may kaunting galit sa kanyang tinig, "Ang iyong disipulo ay talagang napaka-talented, bihira sa mundo, ngunit kung gusto mo akong mag-isip ka kung posible para sa pamilya na sakta ng 12 bulwagan ng Chen Kun at Yao Qi para sa kanya." Nakarinig nito, sinabi ni Chin Wu daw, "Bagaman mapanganib talagang saktan ang 12 templo ng universo at Yao Qi, ngunit ang pagliligtas sa kanya ay magiging kapakipakinabang din sa inyong angkan sa hinaharap." Chin Wu daw? Bagaman malakas ang kanyang talento, hindi pa rin sapat upang ay pakipaglaban sa kanya ang aking angkan. Malamig na umungol si Patriarka Brahma, hindi natinag. Nakita ito, nag-isip si Chin Wu daw. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at sinabi, "Hindi ko alam, maaari bang lumapit ang angkan ng Zin para sa kanya gamit ang tatlong karakter na Wan Fati?" Ano? Ang tatlong salitang ito ay nagdulot ng biglang pagkagulat sa hindi natinag na katawan ni Patriarka Brahma, at lumingon siya tulad ng isang multo, na may nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata, at sinabi, "One Dharma Body, totoo ba ang sinasabi mo?" Sabi ni Chin Wu daw,
ang aking angkan ng Qin ay naghanda na para sa kanya, sa tingin mo ba totoo o hindi? Nakarinig nito, ang mga mata ni Patriarka Brahma ay sumilay ng isang haplos ng emosyon, ang banal na liwanag sa kanyang mga mata ay nag-alangan, at ang tatlong salitang Wanfati ay talagang nagulat sa kanya. Nakita na niya ang mga pangyayaring naganap sa Yaoqi. Bueno, bago iyon, hinuhulaan pa niya kung anong uri ng nakakatakot na pangangatawan ang taglay ng binata. Sa sandaling ito, ang sagot ni Qin Wu daw ay iyon lamang ang uri ng pangangatawan ang maaaring magpaliwanag sa lakas ng binata. Sa huli, ano ang makukuha ng ating angkan? Kumikislap ang mga mata ni Patriarka Brahma. Kung talagang lumaki siya sa ilalim ng proteksyon ng dalawang angkan, ano sa tingin mo ang makukuha ng angkan ng Jin? Tanong pabalik ni Qin Wu daw. Okay, Qin Wu daw, tandaan mo ang sinabi ng iyong anak ngayon. Tumingin si Patriarka Brahma kay Qin Wu daw, pagkatapos ay huminga ng malalim, at sinabi, dahil ang angkan ng Qin ay naghahanda na para sa digmaan, kung gayon ang aking angkan ay gagawin din ito para sa kanya. Maghanda. Kabanata 1975. Ang mga salita ni Patriarka Brahma ay nagpaga ng mabigat na bundok na nakadagan kay Qin Wu daw. Sa ngayon, parehong angkan ay pinili na maghanda para kay Yehan. Gamit ang kapangyarihan ng angkan ng Qin at angkan ng Jin, ang dalawang dakilang emperador ang ganoong malakas na hanay ay kwalipikado na upang makipagkompetensya sa 12 templo ng universo. Patriarka Brahma, malalaman mo sa hinaharap na ngayon, ginawa mo ang pinakatamang desisyon, at pasasalamatan kita ng maaga para sa batang iyon. Matapos magsalita, si Qin Wu daw ay umikot at umalis. Ang 10,000 katawan ng Dharma, isang ganoong nakakatakot na pangangatawan, ay isinilang nga. Sana'y hindi kami nagkamali sa pagkakataong ito. Si Patriarka Brahma ay nakatayo na nakatalikod ang mga kamay, ang kanyang mga matandang mata ay kumikislap sa takot, ang 10,000 katawan ng Dharma, sa pagkakataong ito kung ang tatlong salitang ito ay ikakalat, ang buong mundo ay manginig. Ang binata na kinuha ng 12 palasyo ng Chenkon ay may ganoong pangangatawan pala. Kung mailigtas siya ng Zenzo mula sa 12 palasyo ng Chenkon, kung gayon ay may malaking utang na loob siya sa Zenzo. Kung siya ay lumaki, maging ang kataas-taasang pag-iral na iyon, ang hinaharap ay magiging isang uri ng kanlungan para sa buong Porma Sion. Siyempre, nang mahina ang kalaban, ang angkan ng Porma Sion ay ang kanyang puwersa ng proteksyon din. Si Qin Wu daw ay walang magawa kundi ibunyag ang katawan ni Yehan na may 10,000 Dharma. Kung hindi bibigyan si Patriarka Brahma ng ilang bargaining chips para akitin siya, kahit na si Wan Chiroxi ay lumapit para makiusap, si Patriarka Brahma ay hindi pipiliin na maging kaaway ng 12 palasyo ng universo, o kahit na ang Yaoqi. Sa makatuwid, ang tatlong karakter na Wanfati lamang ang maaaring lubos na mapabilib si Ninuno Brahma. Ito ay isang pastahan. Kung mananalo ka sa pastahan, natatakot ako na ang kinabukasan ng angkan ng Jin ay magiging maliwanag. Ito ay dahil lamang sa sila ay napunta sa kabaligtaran ng palasyo ng Chenkon 12 at Yaoqi. Kung gusto nilang makipagdigma, ang angkan ng Jin ay mayroon ding angkan ng Qin bilang kakampi. Sa labas ng pagoda, sina Qin Wu daw at Wan Chiroxi ay magkasamang nakatayo, tinitignan ang kawalan sa harap nila. Bagaman ikaw at ako ay may kasunduan, alam ko na hindi mo ako tinulungan sa pagkakataong ito dahil sa kasunduan. Marahil ang batang iyon ay nakaapekto rin sa iyo, marahil. Hindi sinabi ni Qin Wu daw ang iba pa. Gusto mong sabihin, marahil, mayroon pa rin akong damdamin para sa iyo. Malamig na tiningnan ni Wan Chiroxi si Qin Wu daw. Marahil, maingat nang umiti si Qin Wu daw, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa harap, hindi ko sisirain ang aking pangako, hindi mahalaga kung ang bata ay matagumpay na makatakas o hindi, lalapit ako sa iyo. Sinabing pinanood lamang ni Wan Chiroxi si Qin Wu daw na umalis sa angkan. Sa ngayon, parehong ang angkan ng Qin at ang angkan ng Jin ay pinili na tumayo sa likuran ni Yehan at maghanda para sa kanya. Susunod, ang mga nakakatakot na puwersa ng dalawang angkan ay dapat ituro ang kanilang espada sa Jiuyu City, nakaharap sa 12 palasyo ng universo, at kahit na nakaharap sa Yaoqi, gamit ang nakakatakot na kapangyarihan ng dalawang lahi, ang kalaban ba ay umatras. Anong uri ng eksena iyon? Walang sino man ang makakahula nito bago ito magsimula. Gayunpaman, kahit ano pa man ang wakas, hindi kayang panoorin ni Qin Wu daw si Yehan na mamatay ng malupit sa mga kamay ng 12 palasyo ng universo. Ang dapat gawin ay dapat gawin, kahit na hindi ito gumana, kailangan pa rin niyang subukan. Habang ang dalawang pangunahing lahi, ang angkan ng Qin at angkan ng Jin, ay naghahanda sa pakikipaglaban isa-isa, ang oras ay tahimik na lumilipas.
Ang pangyayaring nagulat sa mundo sa palasyo ng Yaoqi ay unti-unting kumalat sa lahat ng bahagi ng lahi ng tao kasama ang paglipas ng panahon. Maisip na sa sandaling kumalat ang ganitong uri ng paghahatid, wawalisin nito ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo na parang isang bug zone ng hangin. Maging si Yehan na nagkagulo sa Yaoqi, ipinakita ang kanyang bihirang lakas sa pakikipaglaban, tinalo ang maraming masasamang henyo sa listahan ng mga hari sa langit, o ang kapanganakan ng angkan ng Kang, sapat na iyon upang gulatin ang buong mundo ng tao. Hindi ko inaasahan na ang ganoong nakakagulat na bagay ay mangyayari sa araw na ikakasal sina Yaoqi at ang 12 palasyo ng Chencon. Kung hindi ito kumalat, natatakot akong hindi alam ng lahat na ang kasal ni Yaoqi at ang 12 palasyo ng Chencon ay pansamantalang nasira. Sa loob ng isang araw, sunod-sunod na natalo ang 6 na masasamang henyo sa listahan ng mga hari sa langit, kasama na si Yegu City sa 12 bulwagan ng langit at Kun, at gamit ang kapangyarihan ng rurok na estado sa huling yugto ng dakilang pagtaas, si Yehan ba ay talagang nakakatakot. Natatakot ako na ang bagay na ito ay kumalat na sa mga tainga ng iba't ibang puwersa, at napakaraming malalakas na tao ang pumunta sa Yaoqi noong araw na iyon. Paano magiging mali ang ganoong bagay? Narinig ko na si Yehan ay isang enlightened disciple ng angkan ng Qin. Taglay niya ang maraming uri ng makapangyarihang kapangyarihan. Ang ganoong nakakatakot na talento at lakas ay may tatawag na isang walang kapantay na masasamang tao. Sa sandaling siya ay maging kataas-taasan, ang ganoong baluktot na lakas sa pakikipaglaban ay magbabago muli. Gaano na ito kakilakilabot? Natatakot akong maliit ang pagkakataong ito. Si Yehan ay dinala na sa Jiuyu City ng 12 palasyo ng langit at Kun, at tiniis ang matinding lamig ng siyam na Nether Soul sa Jiuyu Terrace sa loob ng 3 araw. Kahit na nagpatuloy siya sa ilalim ng siyam na Nether Souls, pagkatapos ng 3 araw, papatayin siya ng 12 palasyo ng universo sa harap ng mga tao sa mundo. Siyam na Nether Souls, ito ay isang malamig na kapangyarihan na kahit ang mga malalakas sa kaharian ng immortal ay halos hindi makayanan. Bagaman ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay napakalaki, ngunit kung gusto mong magpatuloy sa ilalim ng kapangyarihang ito sa loob ng 3 araw, maiisip mo ang sakit. Panipi. Dahil ang Yehan na ito ay isang enlightened disciple ng angkan ng Qin, hindi ko alam kung ang angkan ng Qin ay magpapadala para sa kanya at pupunta sa Jiuyu City ngayon. Mahirap sabihin. Ang kanyang sinalakay ay ang 12 palasyo ng universo at Yaoqi. Kahit na gusto ng angkan ng Qin na panatilihin siya, mayroon silang kaunting pag-asa. Ang Yehan na ito ay talagang nakakatakot. Maaari siyang tawaging isang walang talong kalaban sa ibaba ng kataas-taasang kaharian. Gayunpaman, noong araw na iyon sa Yaoqi, ang dalawa pa ay nakakatakot din. Ang libingan ng langit ng angkan ng Kang at ang polo ng angkan ng Yi, ang dalawang taong ito ay lumitaw din sa unang pagkakataon. Matapos ang unang digmaan sa mundo, sila ay sikat din sa buong mundo, at ang kanilang prestihiyo ay marahil ay mas malakas kaysa sa 18 halimaw sa listahan ng mga hari sa langit. Libingan ng langit ng angkan ng Kang, narinig ko na ang nakakatakot na babaeng ito ay pumatay ng isang 4 na pagsubok na kataas-taasan sa isang galaw. Ang ganitong uri ng lakas sa pakikipaglaban ay mas nakakatakot kaysa kay Yehan. Bukod pa rito, ang lakas ni Polo ng angkan ng Yi ay hindi rin pangkaraniwan, at kahit na pagkatapos umatras mula sa libingan ng Kangtian, kung mayroong isang tunay na labanan ng buhay at kamatayan, ang Polo na ito ng angkan ng Yi ay marahil ay isang nakakatakot na mabangis na lalaki. Sa madaling salita, ang 3 taong ito ay naging sikat sa buong mundo pagkatapos ng kanilang labanan sa Yaoqi. Maaaring sabihin na ang 3 taong ito ay naging sikat sa unang labanan. Ang Yehan na iyon ay medyo nakakaawa. Kung siya ay maaaring lumaki, tiyak na magkakaroon ng isang walang kapantay na makapangyarihan sa lahi ng tao sa hinaharap. Nakakaawa talagang mamatay ng ganito, ngunit ngayon na isinilang na ang angkan ng Kang, ang kapangyarihang ipinakita nila sa Yaoqi ay simpleng nakakapangilabot. Kung gusto ng angkan ng Kang na kumilos, ang buong lahi ng tao ay may kaunting kapangyarihan. Maaaring labanan sila. Kabanata 1976. Dahil pinili ng angkan ng Kang na ipanganak, at nagpakita ng ganoong makapangyarihang puwersa, ang kanilang plano ay tiyak na hindi maliit. Natatakot ako na ang lupain ng lahi ng tao ay sasalubungin ng isang madugong bagyo kasama ang kapanganakan ng angkan ng Kang. Maraming puwersa ngayon, natakot na sa angkan ng Kang. Ang lupain ng lahi ng tao, kasama ang pagkalat ng nangyari sa Yaoqi, ang buong mundo ay nalubog sa mga alon ng mabaliw na panginginig. Ang 3 henyo na nagpakita ng nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban sa Yaoqi ay sikat na ngayon sa buong mundo.
Sa lupain ng lahi ng tao ngayon, kapag maraming puwersa ang nag-uusap tungkol sa takot ng angkan ng Kang, natural nilang iniisip ang tatlong henyo na nagulat sa mundo sa labanan sa Yaochi. Maging si Yehan, Kang Tianzan, o Ipolo, silang tatlo ay kilalang mga batang henyo na sa mundo, at ang kanilang katanyagan ay halos nalampasan ang 18 halimaw sa listahan ng mga hari sa langit. Hindi na kailangang pagdudahan ang takot ni Yehan. Ang sunod-sunod na pagkatalo sa 6 na henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay sapat na upang gawin siyang sikat, at ang pagpatay ni Kang Tianzhou sa isang galaw sa 4 na pagsubok na kataas-taasan ay hindi na kailangang pagdudahan ang kanyang lakas. Bagaman si Ipolo ay gumawa lamang ng 2 galaw, nagawa niyang itulak pabalik ang nakakatakot na libing sa langit. Ang ganitong uri ng kakayahan ay mahirap para sa sinuman sa listahan ng mga hari sa langit na taglayin. Sa madaling salita, ang tatlong taong ito ay may kanya-kanyang katangian, at ang kanilang sariling lakas ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, sa tatlo, si Kang Tian Burial ang karapat-dapat na numero 1, kahit si Yehan ay hindi ito mapantayan. Tungkol naman kina Yehan at Ipolo, sa mga tuntunin lamang ng lakas, hindi pa alam. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng talento, ang ipinakitang talento ni Yehan ay marahil ay mas malakas kaysa sa nauna, maliban na lamang kung sina Kang Tianzan at Ipolo ay may itinatago pa at hindi pa ganap na ipinakita sa harap ng mundo. Ang lupain ng tao ngayon ay nalubog sa pagkagulat. Siyempre, ang pinakanakakagulat sa lahat ng puwersa ay ang nakakatakot na angkan ng Kang. Kuwit-kuwit-kuwit, Ye Gucheng, naglakas loob kang hawakan ng aking kapatid, ako, Zhan Wushuang, ay nanumpa na papatayin kita sa buhay na ito, nasaan ang anak ng angkan ng Zhan. Sa sandaling ito, sa pagitan ng langit at lupa, ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga bundok, at ang saganang espiritual na enerhiya ay sumasakop sa kawalan. Ang mga sinauna at makapangyarihang gusali ay nakatayo sa tuktok ng mga taluktok ng bundok, na napakaganda at kahanga-hanga kapag tiningnan mula sa malayo. Ang tinig na naglalaman ng takot, galit at intensyon sa pakikipaglaban ay umalingaw-ngaw sa mundong ito, umaalingaw-ngaw sa mga sinauna at makapangyarihang gusali. Mas malapit na tiningnan, nakita ko ang isang binata na may nakakatakot na tibak sa kanyang mga balikat at isang pag-alit na aura sa buong kanyang katawan na umuungal sa kalangitan, na parang binyubuntin ang galit sa kanyang puso. Sa nakapalibot na kawalan, unti-unting may tunog ng pagtusok sa kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming mga binata at dalaga ang lumitaw sa parisukat na ito. Kapatid na Wushuang, bakit ka ganoon kagalit? Isang binata ang humakbang at nagtanong kay Zhan Wushuang, na puno ng galit. Ngayon, may taong humawak sa aking kapatid na si Zhan Wushuang, ano ang sasabihin mo? Si Zhan Wushuang ay may hawak na malaking kutsilyo, at direktang tiningnan ang henyo ng angkan ng Zhan na pumunta rito na may mga mata na puno ng pagkapuot. Ang aking angkan ng Zhan, hindi kailanman natatakot sa digmaan. Isang malamig na tinig ang nagmula sa mga bibig ng grupo ng mga batang henyo ng angkan ng Zhan. Ang prestihiyo ni Zhan Wushuang sa angkan ng Zhan ay walang kapantay sa kanyang mga kapantay. Ang grupong ito ng mga taong mahilig makipagdigma ay pinamumunuan niya. Okay, ikaw nga ang aking anak na si Zhan Wushuang. Ang malaking kutsilyo na dala ni Zhan Wushuang ay nahulog sa lupa, na nagdulot ng isang nakakatakot na panginginig, at ang kanyang mga mata ay mapang-api, at sinabi, "Erlang ng angkan ng Zhan, gusto mo bang sundan ang aking espada patungo sa Jiuyo City at iligtas ang aking kapatid mula sa Jiuyo Terrace?" Nakarinig nito, ang espiritu ng pakikipaglaban ng grupong iyon ng mga batang henyo mula sa angkan ng Zhan ay napakalaki, nais kong ituro ang aking espada sa Jiuyo City kasama si kapatid na Wushuang. Naramdaman ng nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban sa grupong iyon ng mga kabataan, ang espiritu ng pakikipaglaban ni Zhan Wushuang ay naging mas malakas pa. Nang malaman niya ang nangyari kay Yehan sa Yaochi, pinigilan niya ang pagkapuot sa kanyang puso sa lahat ng oras. Ang binata na tinusok sa buto at nagdusa sa Jiuyo Terrace, ngunit ang kanyang kapatid, bilang pangalawang kapatid, paano niya hindi lalabanan para sa kanyang kapatid? Hayop, kung naglakas loob kang lumabas sa angkan ng Zhan, babaliin ko ang iyong binti. Muran, isang nakakatakot na malamig na ungol ang nagmula sa mundong ito. Nakarinig nito, tiningala ni Zhan Wushuang ang langit, ang pagkapuot sa kanyang mga mata ay hindi pa rin nawawala, at sinabi, "Matandang lalaki, iyon ang aking kapatid, kahit na palayasin mo ako sa angkan ng Zhan, pupunta ako sa Jiuyo City, at pupunta ako sa Jiuyo City. Ilipat ang aking kapatid, maliban na lamang kung tatapakan mo ang aking katawan, kung hindi ka sumasang-ayon, pupunta ako sa ninuno." Ikaw, ang lalaki sa dilim ay napagalit na hindi makapagsalita.
Sa angkan ng Zon, ang paboritong tao ng ninuno ay si Zon Wushuang. Walang magagawa ang patriarka. Kuwit-kuwit, sa isang malawak na lungsod sa rehiyon ng Tianshu, sa sandaling ito, sa itaas ng isang lumang estilo na mataas na gusali, isang binata ang nasa pinakamataas na plataporma, tinatanaw ang walang katapusang tanawin ng malawak na lungsod na ito. Ang 12 palasyo ng universo, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mga kapatid na naglakas loob na hawakan ako, Yao Chi, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Mga kapatid na naglakas loob na manakit sa akin. Kabanata 1977. Ang mukha ng binata ay kasing dilim ng tubig at ang walang katapusang matatalas na hininga ay patuloy na kumakalat mula sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang galit na kalooban sa sandaling iyon. Maiisip niya na sa sandaling iyon sa Jiuyu Terrace, ang binata na sinapian ng demonyo ay nakaranas ng isang kakila-kilabot na sakit, iyon, ngunit ang kanyang nakatakdang kapatid. Ha! Ngayon? Kahit anong gusto mong gawin, susuportahan kita. Nakatayo sa tabi ng binata ay isang babae na napakaganda na makakapangibabaw sa mga langit. Basta't naglakas loob silang gumalaw, kung gayon handa na silang tiisin ang aking galit. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang 12 templo ng universo. Malamig ang tingin ni Gu Xiao, ang aking kapatid ay sikat na ngayon sa buong mundo at ganap na natalo ang 6 na masasamang henyo sa listahan ng hari sa langit ay may maliwanag na kinabukasan. Paano masisira ang kanyang kinabukasan ng 12 palasyo ng universo? Gusto ko siyang mabuhay para tamasahin ang kaluwalhatian na ito. Nakarinig nito, si Gukun ay hindi nagsalita ng kahit ano. Nakita na niya ang pambihira ng binata na minsan niyang nakilala sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, kung hindi siya kumanta, tapos na ang lahat. Sa sandaling kumanta siya, alam ito ng mundo. Matapos magsalita, nakita ko ang kamay ni Gu Xiao na dahan-dahang kumaway, at pagkatapos, isang magnetic field of force ang lumitaw sa harap niya, na parang ang kawalan ay tinusok ng isang mahiwagang puwersa sa sandaling ito. Sa susunod na sandali, isang larawan ang lumitaw sa kawalan sa harap ni Gu Xiao, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ay lumitaw mula sa larawan. Bihira mong gamitin ang salamin ng kawalan para hanapin ako, sabihin mo sa akin, ano ang problema? Mahinang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa larawan at nagsabi. Sabi ni Gu Xiao, dapat alam mo na ang tungkol sa Yao Chi, gusto kong sabihin sa iyo na ang taong nagdurusa sa Jiuyu Terrace ay ang aking kapatid, Jiuyu City, pupunta ako, walang sino man ang maaaring hawakan siya. Nakarinig nito, ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay bahagyang nagulat, natural niyang alam ang nangyari sa Yao Chi, at alam din niya ang tungkol sa 3 masasamang tao na nagpakita ng nakakatakot na lakas sa Yao Chi. Nakita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagmumuni-muni, muli na namang nagsalita si Gu Xiao, dapat mong malinaw ang aking pagkatao, at walang posibilidad na bawiin ang aking desisyon. Kung hindi mo ako tutulungan, kahit na hindi mo siya ililigtas, sasakupan mo sa hinaharap. Sa iyong posisyon, magdedeklara rin ako ng digmaan sa 12 templo ng universo, at hahanap ng paghihiganti. Ngayon, maging si Zon Wushuang o Gu Xiao, ang 2 taong ito ay galit na. Ang pangyayaring kumalat mula sa Yao Chi ay nagdulot na ng matinding galit sa kanilang mga puso. Paano sila mananatiling walang pakialam sa binata na nagdurusa sa Jiuyu Terrace, ngunit ang kanilang mga kapatid? Kahit na ang mga puwersa sa likuran nila ay hindi sila sinusuportahan, tiyak na pupunta sila sa Jiuyu City, at kahit na may malaking labanan, hindi sila kailanman at-risk. Siyempre, kung ang kapangyarihan sa likuran ni Zon Wushuang ay gumalaw, at ang kapangyarihan sa likuran ni Gu Xiao ay gumalaw din, kasama ang angkan ng Qin at ang angkan ng Xin, kung gayon ang isang grupo ng mga nakakatakot na makapangyarihang tao ay marahil ay magtitipon sa Jiuyu City sa oras na iyon. Jiuyu City, ang sabi-sabi ay isang nakakatakot na malakas na tao ang nakabaon sa ilalim ng lungsod na ito, na nagdulot sa lungsod ng kapangyarihan ng Jiuyu Nether Soul. Gayunpaman, upang ang Jiuyu City ay hindi masira, ang ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ay tinipon ng mga makapangyarihan at makapangyarihan. Kapag dumating ka sa Jiuyu Terrace, basta't sumakay ka sa Jiuyu Terrace, tiyak na makakaranas ka ng kakilakilabot na pagpapahirap. Sa sandaling ito, sa isang parisukat sa gitna ng Jiuyu City, may mga figurang nagtitipon sa nakapalibot na mundo, at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isang itim na battle platform. Ang battle platform na ito ay ang nakakatakot na Jiuyu Yutai. Sa sandaling ito, sa itim na Jiuyu Terrace, 2 sinaunang nakakagulat na mga haligi ang nakatayo ng mataas, na parang pinipigilan ang kapangyarihan ng 9 na Nether Souls na sumasakop sa Jiuyu Terrace.
Sa Jiuyo Terrace, isang nakakatakot na kapangyarihan na tila nagmumula sa Jiuyo Hell ang kumakalat. Ang pagkalat ng kapangyarihang ito ay nagdulot ng matinding lamig sa Jiuyo Terrace. Bagaman walang nagyayelong larawan sa buong Jiuyo Terrace, ngunit iyon kahit na ang lamig ay malayo, mararamdaman ito ng lahat hanggang sa buto. Ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay ganap na napigilan sa siyam na Nether Terrace, na ginagawang imposible para sa kapangyarihang ito na kumalat sa buong siyam na Nether City. Sa sandaling kumalat ang ganitong uri ng kapangyarihan, ang buong siyam na Nether City ay hindi makakapaglaman ng anumang nabubuhay na nilalang. Sa paligid ng Jiuyo Terrace, 8 nakakatakot na kalahating santo na makapangyarihang tao ang nakaupo na nakapatong ang mga binti. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng imposibilidad para sa sino man na lumapit sa Jiuyo Terrace. Sa siyam na Nether Terrace, sa sandaling ito, ang binata ay mayroon pa ring nakakatakot na demonic energy na umuungal, at ang nakakatakot na mga sugat ay tumigas na. Ang puwersa ay nagyayelo na sa kanyang katawan, maging ang kanyang dugo ay nagyelo, at ang 8 bakal na kedena na tumutusok sa kanyang katawan ay nakatali sa 2 nakakagulat na mga haligi. Ang eksena ay parang isang demonyo na nakakulong sa siyam na turhel. Ang bakal na kedena at ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng kakayahang gumalaw. Gayunpaman, kahit na tinitiis niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls sa sandaling ito, ang dugo sa kanyang katawan at maging ang kanyang kaluluwa ay nagyayelo, at ito ay lubhang malamig. Ang kanyang nakakatakot na mga mata ng demonyo ay puno pa rin ng pagkapuot, kawalan ng pag-asa, at galit. May balak na pumatay. Sa nakapalibot na mundo, lahat ng mga titig ay nakatitig sa binata na nakakulong sa Jiuyo Terrace. Bagaman ang binata na sinapian ng demonyo ay sikat na ngayon sa buong mundo, ito ay magiging parang isang kidlat sa kawali. Sa sandaling nakatiis siya ng 3 araw na pagpapahirap, mamamatay pa rin siya sa impyerno. Naku, nakakaawa na ang isang ganoong natitirang henyo ay nagtapos ng ganito. Totoo nga, sa labanan sa Yaoji, natalo niya ang 6 na masasamang henyo sa listahan ng mga hari sa langit sa loob ng isang araw, at maging ang pangalawang ranggo na si Ye Tianwang. Ang ganitong uri ng talento ay bihira sa mundo. Gayunpaman, kung saktan niya ang 12 palasyo ng universo at maging ang Yaoji, kahit na magtiis siya ng 3 araw na pagpapahirap sa Jiuyo Terrace, ang resulta ay hindi magbabago. Sunod-sunod na mga tinig ang naihatid sa mundong ito, at ang kanilang mga mata ay nakatingin sa binata na sinapian ng demonyo na nakakulong sa Jiuyo Terrace, Ang 8 kalahating banal na makapangyarihang tao ng 12 templo ng universo ay nagbabantay dito, at walang sinuman ng ahas na lumapit sa Jiuyo Terrace. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang puting figure ang lumutang mula sa kawalan at lumapag sa lupa sa harap ng Jiuyo Terrace. Ang kanyang paglitaw ay agad ding nakakuha ng atensyon ng nakapalibot na mundo. Kabanata 1978. Bata, umalis ka na agad? Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo. Muran, isang nakakatakot na tinig ang nagmula sa bibig ng isang kalahating banal na makapangyarihang tao, ang kinamumuhi ang binata sa Jiuyo Terrace, walang sino man ang maaaring dumating para iligtas siya. Sino ang babaeng ito? Tinitingnan ng babaeng nakaputi na lumapag sa harap ng Jiuyo Terrace, ang mga mata ng langit at lupa ay tila medyo nagulat. Ang kanyang buhay ay nasa kontrol na ng inyong 12 bulwagan ng langit at kun. Sa tingin mo ba ako lang ang may kakayahang iligtas siya? Tiningnan ni Yanyula ng binata na nagdurusa sa Jiuyo Terrace. May isang hindi nalulutas na kalungkutan sa kanyang mga mata, sinabi niya, dahil ang kanyang huling wakas ay kamatayan, samahan ko siya. Matapos sabihin ito, naglakad siya patungo sa siyam na Nether Terrace, kahit na ang nakakatakot na kalahating banal na makapangyarihang tao ay gustong salakayin siya, hindi siya titigil, kahit na kailangan niyang harapin ang nakakatakot na siyam na Nether Soul gamit ang kapangyarihan, hindi siya matatakot. Dahil gusto niyang maghanap ng kamatayan, hayaan siyang matupad. Sa harap ng kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, gusto kong makita kung gaano katagal siya tatagal. Isang kalahating banal na malakas na tao ang malamig na umungol, tinitignan ng stroller na may malamig na mga mata. Si Yanyula na naglalakad patungo sa Jiuyo Terrace. Mukhang ang babaeng ito at ang yeha na iyon ay may malalim na ugnayan. Bagaman malapit na siyang mamatay, may mga babaeng handang sumama sa kanya sa kamatayan. Medyo hindi gaanong nakakaawa. Ang nakapalibot na mundo, tinitignan ng babaeng naglalakad sa mga baitang patungo sa Jiuyo Terrace sa sandaling ito, ay bumantong hininga. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay umungal.
Sa sandaling ito, si Yan Yulan, na nakatayo na sa siyam na Nether Terrace, ay nakaramdam lamang ng isang hininga ng kamatayan na binalot siya, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay sumalakay sa kanya sa katawan. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Yan Yulan ang pamamanhid na nagmumula sa kanyang katawan, na parang ang kanyang katawan ay hindi na kanya, at ang kanyang dugo at kaluluwa ay sinasalakay ng nakakatakot na puwersang iyon. Sa sandaling ito, namutla ang kanyang mukha, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa nagyayalong lamig, at ito ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa sa kapangyarihan ng yelo ni Yehan. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Yan Yulan ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad, gusto niyang lumapit sa tabi ng binata sa sandaling mawalan siya ng malay, at samahan siya. Sa mga demonic eyes ni Yehan, mayroong isang nakakatakot na demonic intent, at natagpuan niya ang babaeng naglalakad sa kanyang isipan. Lumabas! Isang tinig na puno ng nakakatakot na mga tunog ng mahika ang nagmula sa kanyang bibig. Kung mamamatay ka, bakit hindi mo ako hahayaang samahan ka? Malungkot na ngumiti si Yan Yulan at yumuko. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang Amerikana at sumiksik sa mga bisig ng binata, na parang gusto niyang painitin ang nagyayelong katawan ng binata gamit ang kanyang sariling temperatura ng katawan. Gamitin ang iyong sariling katawan upang matuno ang walang katapusang mahika ng kabataang iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ni Yehan ay manhid na, at wala siyang naramdaman. Ang babaeng nagtanggal ng kanyang Amerikana at sumiksik sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng paglitaw ng kanyang nakakatakot na masasamang puso, bitek. Ito ay isang uri ng emosyon, na parang maaari nitong baguhin ang anumang marahas na espiritu sa mundo, at ito ang tunay na pagbabago. Kung mamamatay ako, bakit ka makikilibing sa akin? Sa Jiuyu Terrace, ang binata na ang mga buto ay nakakulong sa 8 bakal na kadena at sinapian na ng mga demonyo ay niyakap ang babae. Ang nakakatakot na demonic energy ay umungal sa katawan ng binata. Sa kanyang mga demonic eyes, ang nakakatakot na marahas na aura ay tila mula sa sandaling niyakap siya ng babae, unti-unting humina. Sa sandaling ito, ang demonic heart na iyon ay tila unti-unting natutunaw ng isang uri ng lamang. Ang karahasan ng katawan na iyon ay tila parang isang lobo na nawala ng hangin, at ang mga demonic eyes na iyon ay tila naglalabas ng mga hibla ng banal na liwanag. Ang babae sa kanyang mga bisig ay nagdulot ng isang uri ng suporta sa marahas na puso ni Yehan. Sa sandaling ito, tila may tinig sa kanyang isipan, kung nabubuhay siya, kahit na siya ay may pasan ng mga kasalanan at nadungisan ng maraming dugo, ang orihinal siya ay dapat pumunta sa impyerno, ngunit ano ang kanyang kasalanan? Paano siya mamamatay dito kasama niya? Unti-unti, ang paniniwalang ito ay tila sumakop sa isipan ni Yehan, at ito ay mabangis na nakakaapekto sa kanyang demonic heart. Muran, ang umuungal na tinig ay nagmula sa bibig ng binata na sinapian ng demonyo sa siyam na Nether Terrace, sumugod sa langit, ang galit na tinig ay tila naglalabas ng lahat ng demonic energy sa katawan na iyon. Ang umahalo na devilish energy ay umungal sa kanyang katawan, kumakalat ng walang katapusan. Gayunpaman, sa siyam na Nether Terrace, ang nakakatakot na devil energy ay napigilan din ng kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, na parang ang battle platform ay isang bilangguan, at anumang puwersa, ay hindi makatakas dito. Hindi, maaari akong mamatay, bakit ka mamamatay? Ang tinig na parang tinig ng mahika ay parang isang alon ng paniniwala, mabangis na sumasalpok sa kanyang isipan. Ang alon ng paniniwalang iyon ay tila nagpapasimula kay Yehan na mahanap ang direksyon at mahanap ang tamang daan. Sa pares ng mga mata ng mahika na iyon, ang mga hibla ng banal na liwanag ay unti-unting lumalabas, kahit na ang nakakatakot na demonic energy ay hindi mapipigilan ang ganitong uri ng banal na liwanag na sumabog. Kabanata 1979. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang devilish energy sa katawan ni Yehan ay patuloy na mabangis na sumisira sa kanyang isipan at sinasakop ang kanyang kamalayan. Ito ay isang paligsahan sa pagitan ng mabuti at masama. Sa sandaling ito, si Yehan ay nahuli sa pagitan ng mabuti at masama, na parang nahulog siya sa isang latian, at gusto niyang makalabas, ngunit siya ay palaging nakakulong. Gayunpaman, ang katuturan na nagising ay ganap na nagising, at nakikipag-usap siya sa isa sa kanyang isipan. Ang mahika ay nakikipaglaban. Kahit na ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay dinala siya sa bingit ng kamatayan, nagyelo ang kanyang laman at kaluluwa, at mabangis na sinisira ang kanyang sigla, na nagdulot sa kanya na unti-unting mahulog sa kamatayan, si Yehan ay patuloy pa ring nakikipaglaban.
Ang kaunting katuturan ay nagparamdam sa kanya na ang babae sa kanyang mga bisig ay hindi maaaring mahulog sa siyam na nether hell kasama niya, at mayroon pa siyang kahangahangang buhay at maliwanag na mga taon. Isang mahinang hininga ng buhay ang kumalat mula sa katawan ni Yehan sa sandaling ito. Kahit na ang kanyang katawan ay puno na ng demonic energy at pinigilan ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan, ang kaunting katuturan ay nagising, at sa dilim. Sabihin sa kanya na ang kapangyarihang ito ay maaaring iligtas ang babae sa kanyang mga bisig. Ang kapangyarihan ng buhay ay pumasok sa katawan ni Yan Yulan, at ang lahat ng nawasak ng kapangyarihan ng siyam na nether soul sa kanyang katawan ay inaayos muli ng kapangyarihan ng buhay. Sabihin sa kanya na hindi siya maaaring sumuko, maliban na lamang kung ito ay upang magpatuloy hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Hoy! Ito ay maituturing na isang pares ng mga Mandarin Ducks na may parehong kapalaran na magkasamang pupunta sa Underworld. Isang buntong hininga ang nagmula sa langit at lupa. Ang mga binata at dalaga sa siyam na Nether Terrace, sa ilalim ng nagngangalit na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, kahit na magpatuloy sila, hindi sila magtatagal. Unti-unti, ang mga talukap ng mata ni Yan Yulan ay naging mabigat. Sa sandaling ito, gusto niya lamang matulog ng mahimbing, nakasandal sa mga bisig na hindi niya kailanman nasandalan, at hindi na madyay gising. Bagaman ang paglalakbay na ito ay impyerno, kahit papaano hayaan siyang mawala. Awa! Sa sandaling ito, ang katawan ni Yehan ay nawasak na ng nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, at ang lahat ng mga Meridian ay mahina at marupok sa pamamagitan ng nakakatakot na lamig. Tila na may kaunting puwersa, ang lahat ng mga Meridian sa kanyang katawan ay guguho ito ay nasira ng paunti-unti. Sa paghahambing, si Yan Yulan, na pinoprotektahan ng puwersa ng buhay ni Yehan sa sandaling ito, ay mas maayos. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, si Yehan sa sandaling ito ay papunta na sa kamatayan. Bata, sa pagkakataong ito, kahit ako ay hindi na makakatulong sa iyo, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Muran, isang mahinang tinig ang nagmula sa walang laman na isipan ni Yehan, ang krisis na hinarap ni Yehan sa pagkakataong ito, ang kalaban na kanyang hinarap ay napakalakas. Si Suzuko ay makakapanood lamang sa lahat ng ito na mangyari, nawala na ito ng higit sa kalahati ng kapangyarihan nito upang makabawi ng may matinding kahirapan, at ito ay nasa panahon pa rin ng paggaling sa sandaling ito. Sino ito? Ang tinig sa kanyang isipan ay nagparamdam kay Yehan na pamilyar, na parang narinig na niya ang tinig na ito sa isang lugar dati, ngunit ang nakakatakot na magic impact sa kanyang kamalayan ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng kakayahang makilala. Hoy! Ang mahika sa iyong puso ay napakalakas pa rin, ngayon, magagamit mo lamang ang iyong talento para iligtas ang iyong sarili. Bamantong hininga si Suzuko. Paano ililigtas ang sarili? Upang maunawaan ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, naniniwala ako na magagawa mo ito. Kahit na hindi para sa iyong sarili, dapat din ito para sa kanya, tama ba? Oo, gusto kong iligtas siya at pumunta sa impyerno, sapat na ako mag-isa. Sa isipan ni Yehan, ang nagising na katuturan ay tila naging mas malakas at mas malakas sa sandaling ito, na nauunawaan ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, paano niya ito gagawin. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng siyam na Nether Soul sa kanyang katawan ay kumakalat ng walang habas, sinisira ang kanyang katawan, at maging ang kapangyarihan ng mga demonyo sa kanyang katawan ay hindi ito mapigilan. Gayunpaman, ang pag-unawa ni Yehan ay nasa antas ng mga masasamang tao pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay sinapian na ng mga demonyo sa sandaling ito, ang kanyang talento at katalinuhan ay naroon pa rin. Sa kanyang isipan, habang pinipigilan ng mahika, ang nagising na katuturan ay nauunawaan din ang kapangyarihan ng siyam na Nether Soul sa siyam na Nether Terrace, ang katawan ng 10,000 Dharma, na maaaring linangin ang anumang kapangyarihan sa mundo, ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls. Lakas, natural na maaari ding linangin. Ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay mas makapangyarihan kaysa sa kapangyarihan ng yelo. Ang kapangyarihan ng yelo ay nasa malakas nitong saklaw, habang ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay nasa pagkawasak nito ng sigla. Unti-unti, ang katuturan ni Yehan ay tila ganap na naunawaan. Nauunawaan niya ang nakakatakot na kapangyarihan sa siyam na Nether Terrace, at gusto niyang kontrolin ito. Ang ganitong uri ng kontrol ay isang uri ng komunikasyon. Kung mayroon kang ganitong uri ng kapangyarihan, maaari mong gawin ang gusto mo. Sa pakiramdam na ito, ang oras ay tahimik na lumilipis, kalahating araw ang lumipas, at isang araw ang lumipas. Si Yehan ay sumubok ng hindi bababa sa 100 beses, 1,000 beses upang makipag-usap sa kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, ngunit siya ay nasa pagitan ng mabuti at masama.
Tila mahirap para sa kanya na makipagkasundo sa ganitong uri ng kapangyarihan. Ang oras ay lumilipis pa rin, at sa wakas, 2 araw na ang nakalipas, sa gitna ng nagyayelong kapangyarihan, tila nakakita si Yehan ng isang maliwanag na lugar. Susunod, unti-unting kinokontrol ng kanyang mga iniisip. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay kinokontrol na ni Yehan. Ang isang henyo ay isang henyo pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay sinapian na at ang kanyang kamalayan ay nalilito. Ang kanyang talento ay malakas at baluktot pa rin, at ang kanyang pag-unawa ay hindi pa rin maihahambing sa mga ordinaryong masasamang henyo. Naramdaman ito, huminga ng malalim si Suzaku. Si Yehan, na sinapian sa sandaling ito, ay medyo nag-aalala na ang kalaban ay hindi magagawa ang hakbang na ito, ngunit sa huli ay nagawa niya ito. Sa siyam na Nether Terrace, alam ni Suzaku na kapag naunawaan lamang ni Yehan ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay magagawa niyang magpatuloy ng kaunti pa. Hindi pa ito ang katapusan, at hindi siya naniniwala na ang kapalaran ni Yehan ay mamamatay ng napabata. Sa pagkakataong ito, si Suzaku ay walang magawa sa krisis na kinaharap ni Yehan, at makakapanood lamang sa eksena na ito na mangyari sa ilalim ng kanyang ilong. Gayunpaman, alam din ni Suzaku na ang kapalaran ni Yehan ay kanya, at hindi siya madaling mahuhulog. Diyos, tiyak mayroon pa ring isang kislap ng buhay na natitira. Kabanata 1980. Ang gulong ng kapalaran, dahil isinilang ang isang 10,000 Dharma body, hindi nito hahayaang mawala siya ng ganito. Matapos maunawaan ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls, sa sandaling ito, ang nagyayelong laman at kaluluwa sa katawan ni Yehan ay tila napalaya, ang sirkulasyon ng dugo, ang paglaya ng kaluluwa, at ang mga tanikala na kanyang pasan ay nawala na parang bula. At ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls na pumuno sa katawan ni Yan Yulan ay ganap na nasipsip ni Yehan, ngunit sa ilalim ng makapangyarihang pagkawasak ng siyam na Nether Souls, si Yan Yulan ay mahimbing pa ring natutulog sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng siyam na Nether Souls ay kumakalat sa katawan ni Yehan, at ang nagising na katuturan ni Yehan ay nagpapatakbo ng kapangyarihang ito, lumalaban sa marahas na demonic power sa kanyang katawan. Nakita na ang kamalayan ni Yehan ay nasakop na parang hindi na siya nasa ilalim ng kanyang kontrol, sa sandaling ito gusto niyang pigilan muli ang puwersang ito. Buzz! Bigla, habang pinapatakbo ni Yehan ang kapangyarihan ng siyam na Nether Soul sa kanyang katawan, ang mga hibla ng kapangyarihan ng siyam na Nether Soul ay nagkagulo sa siyam na Nether Platform, umaagos sa katawan ni Yehan isa-isa sa sandaling ito, tinutulungan siyang pigilan ng marahas na kapangyarihan ng demonyo sa katawan. Naramdaman nito, ang 8 banal na makapangyarihang tao sa paligid ng Jiuyo Terrace ay kumunat ang noo, at ang kanilang mga mata ay napunta sa lalaki at babaeng magkayakap sa Jiuyo Terrace. Ano ang nangyayari? Paano naging napakalakas ng kapangyarihan ng siyam na Nether Souls nang walang kabuluhan? Hindi ko alam, ngunit ngayon ay dumating na ang 3 araw, kahit na ang 2 sa kanila ay magpatuloy sa Jiuyo Terrace hanggang ngayon, ang susunod na wakas, natatakot akong haharapin nila ang kamatayan. Sunod-sunod na mga tinig ang nagmula sa nakapalibot na mundo, 3 araw ang mabilis na lumipas, at ngayon, ang mga binata at dalaga sa Jiuyo Terrace, naranasan na nila ang 3 araw sa Jiuyo Terrace. Gayunpaman, kapag dumating ang 3 araw, ang mga malalakas na tao mula sa 12 palasyo ng universo at ang mga tao mula sa Yaochi ay marahil ay darating na rin. Pagkatapos ng lahat, si Ye Tianwang ay nagpakawala ng kanyang mga salita. Papatayin ko siya sa harap ng lahat ng tao sa mundo. Isang pagsisikap lamang ito na mamatay. Isang kalahating banal na malakas na tao ang malamig na umungol. Ngayon, dumating na ang 3 araw, at ang kapalaran ng binata ay mapapahamak na. Buzz. Hindi nagtagal nang ang mga tao sa mundong ito ay patuloy na nakatitig sa Jiuyo Terrace, isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumagsak sa mundong ito. Bagaman ang may-ari ng nakakatakot na kapangyarihan ay hindi pa lumilitaw, ang nakakatakot na aurang ito ay nagpaalarma na sa lahat sa mundong ito sa isang iglap, at maging ang mga practitioner sa Jiuyo City ay nararamdaman ang pagdating ng nakakatakot na aurang ito. Sa oras na ito, nakita ko ang isang kawalan kung saan ang kawalan ay pinupunit, at pagkatapos, mula sa napunit na kawalan, isa-isa na mga figure ang lumabas dito. Nakita ito, lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay tumingin sa kanila. Sa pinakaharap, mayroong isang binata na may mapang-ipong mga mata na mapagmataas na nakatayo sa kawalan, at sa likuran niya, mayroong isang grupo ng mga nakakatakot na malalakas na tao. Kabilang dito, may mga kalahating santo at maging ang mas nakakatakot. Ang banal na hari at makapangyarihang tao.
Si Tianwang ay narito na, at naroon din ang mga malalakas na tao mula sa 12 palasyo ng universo. Nakita ang mga figurang ito, ang mga mata ng langit at lupa ay nagulat. Ang 12 palasyo ng universo ay dumating sa Jiuyo City ng may kapangyarihan. Maliban sa 8 kalahating banal na makapangyarihang tao sa Jiuyo City, mayroong 6 na kalahating banal na makapangyarihang tao ngayon, at mayroon ding 4 na banal na hari na makapangyarihang tao. Sa ganitong paraan, mayroong 14 na kalahating santo at 4 na banal na hari. Ang hanay na ito ay para lamang patayin ang binata sa Jiuyo Terrace. O ipinakikita ba nito ang kapangyarihan ng 12 palasyo ng universo sa mundo? O mayroon ka bang ibang plano? Gayunpaman, pagkatapos lamang na bumagsak ang mga malalakas na tao mula sa 12 templo ng universo sa Jiuyo City, ang isa pang piraso ng kawalan ay napunit din, at pagkatapos, ang mga figure ng mga malalakas na tao ay lumabas dito, isang grupo ng mga tao na nakaputing damit babae, ngunit mayroon din silang nakakatakot na aura. Ang mga malalakas na tao mula sa Yaoche ay narito rin. Muli na namang nagulat ang mga puso ng mga tao sa paligid. Ang hanay ng Yaoche na pumunta rito ay hindi maliit. Ang makapangyarihang banal na Panginoon ng palasyo ay personal na nangunguna sa 2 banal na Panginoon ng palasyo at 4 na kalahating banal na malalakas na tao. Sa sandaling ito, ang pinagsamang mga makapangyarihang tao ng 2 nangungunang kapangyarihang ito ay umabot na sa isang nakakatakot na bilang. 5 banal na hari na makapangyarihang tao at 20 nakakatakot na kalahating banal na makapangyarihang tao ay may ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Ano ang gusto mong gawin? Sa sandaling ito, isang malalim at nakakagulat na aura ang kumalat sa pagitan ng mga langit at lupa. Ang paglitaw ng 12 bulwagan ng universo at ang mga malalakas na tao ng Yaoche ay nakakuha na ng lahat ng atensyon ng mundo. Kahit na sa malayo ng Jiuyo City, mayroong pa ring figure ng Dao na pumupunta rito para maghintay at manood. Sa itaas ng kawalan, ang lahat ng mga makapangyarihang tao ng Chenkon at Yaoche ay hindi pinansin ang binata at babae sa Juyotei. Ang binata ay nagkagulo sa Yaoche, na nagdulot ng pansamantalang pagkabigo sa kasal ng 2 puwersang ito. Ang ganitong pag-uugali ay ganap na pagtapak sa karangalan ni Chenkon at Yaoche. Hindi pa banggitin, si Tianwang ay natalo niya, at siya, na mapagmataas sa kanyang kalikasan, ay hindi kailanman hahayaang mabuhay si Yehan sa mundong ito. Mukhang ang basura na ang kagandahang ito ay hindi mababaw. Sa oras na ito, may mga babaeng handang mamatay para sa kanya. Ang kakilakilabot na tinig ng kawalang interes ay kumalat mula sa bibig ni Tianwang sa buong mundo, at ang binata sa Jiuyo Terrace, ginawa na siyang hindi mapigilan ang nakakatakot na balak na pumatay sa kanyang puso. Basura! Iyon ba ang kalaban? Ang mga tao sa mundo ay nagkatinginan sa pagtataka, mula nang matalo ni Tianwang ang binata sa Jiuyo Terrace sa Yaoche, ang mga tao sa mundo ay mayroon ng sariling sagot sa kanilang mga puso. Sa paghahambing, sino ang basura? Kung gayon, ang sagot ay halata, si Tianwang, na sikat na sa buong mundo, ay basura sa harap ng binata na sikat na ngayon sa buong mundo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 9 na Nether Souls, pinaghirapan ka ng 3 araw, ngunit hindi ka pa rin namamatay. Naglakad si Tianwang sa kawalan, lumapit sa kalangitan sa itaas ni Yehan at tumingin sa kanya, na may mabangis na ningning sa kanyang mga nakangising mata, sinabi, "Okay, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa iyo gamit ang aking sariling mga kamay ay mapapagan ang galit sa aking puso. Ngayon, pupunta ka na sa impyerno."